Maayong gabi, adlaw karong Miyerkules, Abril 24, tuig 2019 dinhi sa Dakbayan sa Sugbo. Ako si Nico Tubo ug ganiya mga nagunang balita sa Newsbits. Nagpositibo sa DNA test ang dugo sa gunting nga gihong gigamit ni Renato Lienes sa pagpatay sa dalagang si Christine Silawan niadtong miaging buwan. Ani ang dugang detalye sa report ni Justin Vistil. Nagpositibo sa gipahigayong DNA examination ang dugo sa gunting nga gigamit ni Renato Lienes sa pagpatay ni Christine Silawan sa Dakbayan sa Lapu-Lapu ni adtong Marso 10. Gikumpirmar ni Philippine National Police Chief Oscar Albayalde ang resulta sa maong DNA test sa PNP Crime Laboratory sa Camp Crame. Una nang miangkon si Lienes nga gunting ang iyang gigamit sa pagdunggam ug pagkuha sa panit sa naong sa biktima ug iya kining gi-turn over sa kapulisan sa Dakbayan sa Lapu-Lapu. Gihulagway ni Albayalde nga usa ka credible nga ebidensya ang resulta sa DNA tungod kay scientific kini. Apan nagkanayon si National Bureau of Investigation Central Visayas Director Tomas Enrile nga dili makaapekto ang maong resulta sa kaso nga ilang gipasaka batok sa kanhi hinigugma ni Silawan. Ang 18 anyos nga suspect mao'y unang gisikop sa NBI tungod sa mga ebidensya nga ilang gihuptan sama sa pag-ila sa mga saksi sa CCTV footage nga nakuha gikan sa simbahan sa Barangay Bahak. Nagpositibo sab ang DNA sa nakuhang dugo sa sapatos sa unang suspect nga ila usab giduso sa piskalya sa Dakbayan sa Lapu-Lapu. Matud ni Enrile nga posibleng parehong anaa sa crime scene ang duha ka mga suspect apan sukwahi kini sa storya nila nga wala sila magkuyog. Nakikalayo na sa NBI si Police Regional Office Central Visayas Director Dibold Sidas kinsa miadto sa buhatan ni Enrile aron ipahibaw ang resulta sa DNA test sa PNP Crime Lab. Mipasalib sa si Albayalde nga tabangan ang inahan sa biktima nga si Lourdes human kini milarga sa kauluhan tungod sa bahad sa mga pulis nga pasakahan siya og kasong obstruction of justice. Kini mahitungod sa dili pagpirma ni Lourdes sa complaint affidavit nga giandam sa Lapu-Lapu City Police Office kay buot ni ini ipaapil sa kaso ang 18 anyos nga suspetsado. Justin Vistil, Newsbits. Hugot nga seguridad ang gipatuman karon sa kapulisan aron masiguro nga luwas ang libuan ka mga delegado sa National Youth Day. Aniya si Joyce Villaflor sa report. Aron pagsiguro sa seguridad sa mga nanambong sa National Youth Day, gawas sa mga makitang pulis sa kadalanan, aduna sab i-deploy nga pulis sa matag bus nga sakyan sa mga delegado. Gimonitor sab sa mga otoridad ang mga lugar diin temporaryo nga nagpuyo ang mga delegado uban sa ilang foster families. Strikto usab nga gipatuman ang no backpack policy apan walay labot kadto mga accredited nga backpack nga gihatag sa mga organizers ngadto sa mga delegado. Gawa sa libuan ka mga uniform personnel, ana usab mga naka-undercover sa matag venue alang sa tanang mga kalihukan lakip na ang mga K9 units. Usa ka pilgrim walk gikan sa Cebu City Sports Center padung sa Basilica Minore de Santo Niño ang gipahigayon gahapon isip opisyal nga pagbukas sa National Youth Day. Gawa sa hugot nga seguridad, gipahinumduman sab ang mga delegado nga dili magpataka og konsumo sa mga pagkaon ug ilimnon nga gibaligya sa gawas, hilabi na karon nga grabe ang kainit aron malikayan nga ma-food poison. Dulan pa lamang sa 7,000 ka mga delegado ang nangabot kagahapon apan gikataktang magpadayon ang pag-abot sa uban human nga na-delay ang mga biyahe tungod sa nahitabo nga linog sa Luzon ug Kabisayan. Joyce Villaflor, Newsbeats. Ug alang sa mga latest showbiz chika, aniya si Hershey Zaspa. Nagsabak na sa iyang ikaduhang anak ang kanhi Big Brother housemate nga si Camille Feloteo. Gi-reveal kini ni Camille niadtong Domingo sa iyang Instagram post diin makita ang ilang pagselebrar sa iyang baby shower. Ang maong baby shower gitambungan sa iyang pamilya, mga higala o uyab nga si Derek Colinso. Sa usa ka Instagram post ni Derek, siya mingon nga wala gid sila plano nga itago ang pagsabak ni Camille apan buot nila nga himuon kining pribado. Si Camille gitawag kaniadto nga Teen Mama of Manila sa Pinoy Big Brother 737 edition niadtong 2015. Nahimong inahan si Camille sa una niya nga anak sa edad nga 16. Hershey Zaspa, Newsbeats. Ani ang latest sa kahimtang sa panahon lukop nasud gikan sa headquarters sa Pag-asa.
Magandang hapon sa lahat ng ating mga televiewers. Tignan naman natin ang magiging lagay ng panahon ngayong Miyerkules, April 24, 2019. Base sa ating latest satellite imagery, makikita natin na patuloy na easterlies o yung mainit na hangin na nanggagaling sa dagat Pasipiko ang nakakaapekto sa malaking bahagi ng ating bansa. At dahil dyan makakaranas tayo ng generally fair weather, may chance pa rin tayo ng mga isolated rain showers o kaya naman ay mga thunderstorms pagdating ng hapon o kaya naman ay sa gabi. At maalinsangan pa rin pagdating ng tanghali o kaya naman pagdating ng early in the afternoon. Kung mapapansin naman natin, meron tayong cloud clusters dito sa may east ng Mindanao. Mababa ang tsansa nito na maging low pressure area at posibleng makapagdala ng mga paulan dito sa may Mindanao. Dito sa may Dagupan City, Pangasinan, nasa 48.8 degrees Celsius ang heat index. Kasiguran Aurora 45.9. G1 Eastern Samar 45.1, Infanta Quezon 44.7 at dito sa may Cuyo Palawan 44.2 degrees Celsius. Ang ganitong taas ng heat index, mapanganib po yan sa ating kalusugan. Posible pa rin ang mga heat cramps, heat strokes at heat exhaustion. At dahil dyan, patuloy pa rin nating pinapayuhan yung mga kababayan natin na magdala ng pananggalang sa init ng sikat ng araw at patuloy po tayong maging hydrated. Dito naman sa may Science Garden sa Quezon City, naitala ang maximum temperature kaninang 3:10 ng hapon na 36.3 degrees Celsius at ang heat index naman ay nasa 39 degrees Celsius. Yan muna ang latest natin mula dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Ako si Lani Bitagon, nag-uulat. Ug mo kato naglangkob sa mga nagunang balita. Alang sa dugang kasayuran, bisitaha ang www.sunstar.com.ph. I-follow sad mi sa YouTube ug amo mga social media accounts sa Twitter ug Facebook. Ako si Nico Tubo ug kini ang Newsbits.